Umpisahan na po natin muna dito kay Arnie Tevez yung ating topic. Umpisa na tayo ng ating pagtatopic. Dito na, Kuya Marvin, shoutout. Dito na po muna tayo sa usapan dito kay Tevez. Kasi nga po, eto nga si Arnie Tevez, okay, ay nabalita po siya dito sa hatutan.com. Ba't ang pangit ng pangalan? Hatutan. Okay, eto po, yan. Ayan nabalita po si Tevez sa Timor-Leste. Okay, pati yung kanyang asawa, nabalita din sa Timor-Leste. Parang masyado maliwanag. Ayan, yung kanyang asawa po ay na-interview din sa Timor-Leste. At pati yung kanyang anak. Tapos, ayan, ito, nabalita si Arnie Tevez doon. Ngayon po, sa isang part po ng balita na kasi salita ng Timor-Leste, parang ewan ko bakit parang wala po sa walang yung salita ng Timor-Leste, yung kanilang language sa Google Translate wala. Kaya ito po ngayon meron po tayong kaibigan, sabihin natin kaibigan na from Timor-Leste, ayan. Yung nagbibigay sa atin palagi ng mga info patungkol sa nangyayari kay Arnie Tevez doon po sa Timor-Leste. May nagbibigay sa atin ng info diyan eh. Ngayon po ay syempre hindi natin papangalanan kung sino dahil nga po etong si Arnie Tevez kahit papaano ay parang meron pa rin syempre pagka-VIP to at medyo natatakot yung ating kababayan kaya ayaw niya magpapangalan. Ngayon, ito po yung pahayag daw noong presidente ng Timor-Leste. Basahin ko na lang po kasi tinranslate niya yung word na yun. Tinranslate niya yung balita kung ano yung ibig sabihin. Kasi nga, matagal na siya sa Timor-Leste. May asawa at anak na rin siya doon eh. Ngayon, nakakaintindi po siya ng salitang Timor-Leste. So, ito po yung sinasabi. Ang sabi po dito, I understand this political asylum things, humanitarian rights, international law, and the rights for asylum seekers and refugees. I understand whether or not someone is eligible. Mr. Tevez Jr. is not eligible to obtain political asylum in Timor-Leste. He has a warrant from Interpol to be handed over for justice in the Philippines, and Timor-Leste is obligated to comply with the detention order from Interpol. Tapos nakalagay po dyan yung President of Timor-Leste. Yan daw po yung sinabi. Translate niya yung nandun sa balita sa kanila, sa Timor-Leste. So, ako, hindi ko naman, sabi ko nga sa inyo, gusto ko nga i-Google Translate. Wala. Hindi siya mata-translate to English. Hindi siya ma-translate. Parang ang hirap nung kanilang word o nung kanilang salita, yung kanilang lengguwahe. Hindi ma-translate. So, dito, sa pagkakaintindi ko po, sa pagkaka-translate ni pare, shoutout kay pare saka kay Mare, shoutout. Sa pagkakaintindi ko po dito, hindi daw po eligible etong si Arnie Tevez sa asylum. Kumbaga, hindi kukupkupin ng Timor-Leste etong si Tevez. At sabi nga po, meron siyang warrant from Interpol. So, kailangan po na sumunod ng Interpol kailangan sumunod ng Timor-Leste sa Interpol. Kasi nga po, sila po ay under ng Interpol. Para tayo, Pilipinas, under tayo ng Interpol. Kaya nga po, etong si Tevez ay obligado po na isuko ng
itong Timor-Leste, obligado po silang isuko pauwiin etong si Tevez dito sa Pilipinas dahil nga po meron siyang kaso dito sa Pilipinas at kumbaga matindi yung kaso ni Tevez o naiintindihan nga daw, sabi nitong si President of Timor-Leste, sabi niya, I understand these political asylum things, humanitarian rights, international law, and the rights for asylum seekers and refugees. Yan po yung, kumbaga, intindi ng presidente. Di ba, syempre, kunwari, meron ding fugitive. Actually, dito nga sa balita, at, tinawag siyang Fugitivo Arnolfo Tevez. O, fugitive. Hindi siya tinatawag na congressman, fugitive. Ano ba yung fugitive? Nagtatago, wanted. Pugante, wanted sa batas. Yan si Tevez. So, alam nung presidente nila na itong si Arnie Tevez ay hindi po talaga hindi po talaga ito pasok sa sa political asylum. Kasi nga po ito nga po si Tevez ay may warrant of arrest from Interpol at kailangan po talagang isuko ng Timor-Leste si Tevez. Actually yung kanyang asawa nakikiusap po ng bigyan po ng asylum doon po sa Timor-Leste. Kaya lang hindi po talaga sila mabibigyan ng asylum doon kasi nga po karumal-dumal yung krimen. At hindi po siya pinopolitical persecution. Siya po ay kailangan niyang humarap sa prosecution. Hindi po siya dapat na bigyan ng political asylum kasi nga po si Tevez po ay kailangan niya na harapin yung kanyang mga kaso dito sa Pilipinas at talaga naman pong etong mga kaso niya ay kumbaga, di ba, konsensya na lang yun nung presidente ng Timor-Leste kung hindi nila papauwiin dito si Tevez tapos hayaan nila na yung mga mga biktima ni Tevez ay hindi makakakuha ng hustisya, di ba? Parang napakahirap naman yata nun. Kahit naman yata sinong presidente ay aayawan yan o kumbaga papauwiin nila yan para mabigyan ng hustisya yung mga naagrabyado niya dito, di ba? Sila po ay bago lamang din na bansa at baka bago lang din sila na miyembro ng Interpol. Kaya po, baka sa susunod niyan, sila po ay mga mahirapan din na mag-request ng tulong sa Interpol kung sakali po na hindi sila makikipagtulungan sa Interpol ngayon. Diba? Igalang nila yon. May red notice ang Interpol. Hindi maglalabas ng red notice ang Interpol kung ito po ay hindi po talaga mabigat yung kaso o hindi po talaga kumbaga parang gawa-gawa lamang or ito po ay walang mga ebidensya na ibinigay po ang ating gobyerno diyan. Ngayon ito po yung balita din sa ibang bansa na Salva Arnolfo Nevida. Nangihingi po ng tulong itong asawa ni Arnolfo Tevez Jr. Ito po yun at tignan po nga kung ma-download muna natin. Tignan ko lang po kung pwede nating i-download para mas madali nating mapakinggan yung kanilang balita. Kasi nasa mahirap mag play sa Reels, FB Reels. Tignan lang natin kung mabilis lang siyang ma-download. Para po meron tayong maipakita ko sa inyo yung balita ng Timor-Leste. So mabagal ang ating net.
Mabagal ang ating internet. Dito na lang. Arnolfo Teves Zeri, agere carta ida usipizam de kura banifamilya. Zeri, agere carta ida usipizam Hindi natin yan maintindihan, di ba? So, iaabante na natin dito. Abante na natin. na acusação Estado Filipina da minha vida e a ameaça. My children. Nako. Mina ang ating wifi. Mina ating wifi. Teka po Kaya ako minsan hindi na po ako makapag-live ng alas 6 kasi hina po ng wifi ko. Dapat alas 6 ng gabi meron akong live eh. Ate Marily TV, ayan, shoutout po. Taka sa bata, sabi ni RM 2 cents. Ayan, shoutout. Shoutout po sa aking bibe Ate LCN, lagi nanonood sa iyo Kuya Mac. Ay, salamat po Ate Les Banks, kaya sa aking bibe. Ano yun? Ate LC. Bibe, baby mo ba yan? Ano ba? Mila Valdez, hello po. Kuya Christopher Lloyd Sanggalang. Ayan, shoutout ha. Ano na yung ano natin? Meron dito. Ayan. I am afraid. Ulit. Filipina da minha vida e a My children are already lost. I'm afraid. My husband. So I beg for forgiveness. Please. I'm so mindful. I believe. Something in my family. I hope that you are best that can give me the best. Teves Zeri cumpriu na prisão. Ayun. So, sabi po dito, naniniwala daw siya, yung misis po ni Arnie Teves, naniniwala daw po siya na talagang papatayin daw po etong kanyang asawa kung sakali po na iuwi po ng Pilipinas. At for humanitarian reason daw po, ay sana daw po ipayagan sila doon na na makapag-stay at makakuha ng political asylum itong si Teves. Pero teka, parang nalito ako dun sa ano na yon. Parang nalito ako dun sa sinabi ni Mrs. Teves na yon na merong injustice dito sa ating bansa. Di ba nga po, kaya nga po pinapauwi etong si Arnie Teves ay dahil nga po kailangan po niyang umuwi dahil po eto pong kanyang kaso ay labag po ito sa human rights. 'Di ba? Sobrang labag po nito sa human rights. So, humihingi po kayo diyan ng asylum for humanitarian reason para maprotektahan si Arnie Teves. Pero wala naman pong gumigipit dito kay Arnie Teves eh. Wala na mga umaaway sa kanya dito. Siya naman ang nangaaway. Wala naman pong kumbaga tanim kaso na nangyari kasi lahat naman po ng kanyang kaso, lahat naman po ng mga kumbaga isinampa sa kanyang demanda, lahat po yan may ebidensya, may witness at meron pong mga makakapagpatunay na si Teves po ang nagpapatay po kay Gob Roel de Gamo. Yung sinasabi po ninyong for humanitarian reason, parang teka,
wala namang dapat na wala namang dito kay Tebes, walang nanggigipit, di ba? Ginawa niya yung kaso na yon, ginawa niya yung krimen na yon. So, sinasabi niya, wala siyang kasalanan, hindi niya daw ginawa yon, inosente siya. Diba, ito na yung pinakatamang pagkakataon. O di kung mapauwi si Arnie Tevez dito at mapatunayan na talagang wala siyang kasalanan, gawa-gawa lang yun, bintang lang sa kanya yun, gusto lang siyang pabagsakin, edi ayos. Diba, kanyang malilinis ang kanyang pangalan. Pero yung pong sinasabi na siya po ay manganganib ang kanyang buhay, papatayin siya dito sa Pilipinas, napakataas po ng aking paniniwala na hindi po siya mapapatay dito or hindi po siya hahayaan na mamatay. Unang-una, Interpol ang mag-e-escort sa kanya pa uwi. At pagdating po niya sa airport, tsak na sasalubungin din siya ng napakaraming alagad ng batas. NBI, PNP, lahat. Lahat yan. Susuportahan si Arnie Tevez, babantayan siya. Kasi, yun po ang, kumbaga, assurance ng Pilipinas sa Timor-Leste na hindi maagrabyado si Arnie Tevez kapag umuwi at siya po ay magkakaroon ng patas na pagdinig sa kanyang kaso. Yun nga ang problema, di ba? Biruin nyo, talagang ito po ay meron ng ginawang krimen na since 2019 pa. Di ba? Nakasuhan siya. 2000 na, I don't know kung 2020 rin ba, meron ding kaso. Basta ang dami po niyang kaso. So, for humanitarian reason din po, ma'am, kung ano man ang kanyang pangalan, Candice yata, kami din po, nakikiusap din po kami for humanitarian reason. Nakita nyo naman po siguro ang paghihirap ng mga biktima ng nangyari doon sa Pamplona. Nakita nyo naman po siguro ang paghihirap ng mga biktima ng mga sinasabing pinapatay daw po ng inyong asawa o ni Arnie Tevez. Baka po kailangan na pauwiin nyo po rito ang inyong asawa para po magkaroon din siya ng patas na pagdinig at matapos ang lahat ng kanyang problema dahil sabi nga niya, siya ay inosente. Patunayan niya yan sa korte. Diba? Yun ang pinakamaganda nga nun, mapagbibigyan siya ng pagkakataon na madinig ang kanyang lahat ng kanyang depensa sa korte. Okay, tignan nga natin ulit. Play ko ulit. Pagiging isang abogado auto ele sempre está aos princípios e valores dos humanos do livro e da vida. Arnie Tevez, você está no Timor-Leste, a do Salva e a Carmen, você ameaça, na acusação está na Filipina, tapa a minha vida e a ameaça. My children, I'm afraid my husband and so I beg for less. Yes, my husband. I begged for humanity. Our country is injustice, I believe. So, mother was a wife. I don't think my family were fully hope that Timor-Leste can give him the benefit. He was not Ni Presidente Arnolfo Tevez. Ayan. So, injustice daw po, laganap na laganap dito sa Pilipinas. Talaga pong may injustice siguro. Lalo na sa, sa Negros Oriental, may injustice po. Ang dami po dong mga pinapatay, mga namatay, na wala pong naging kahit ano man lang na hustisya. Katulad na lang nung
Meron po nga pinatay na broadcaster. Meron din nga pinatay na parang teacher. Pinatay po sila, o professor yata. Nahuli po yung mga nakapatay. Nahuli. As in, nahuli talaga. Pero nakalaya po. Sa hindi malamang dahilan, nagkaroon po sila ng mga dekalibreng abogado. Mga abogado de campanilla na tinatawag. Pero ito pong mga pumatay na ito, mga pobre. Mga mahihirap pa po sa daga. Kung tawagin, yung mahirap po talaga, talagang mahirap lang. Pero nagkaroon po ng mga magagaling na abogado, mga mamahaling ang bayad na abogado. Kaya, teka, parang, di ba, ang dami po talagang injustices, lalo na po dyan sa Negros Oriental. At ang mga tao po dyan ay nabubuhay po sa, ano ba tawag dito? Sa takot. Di ba meron nga reign of terror itong Negros Oriental. At kumbaga nawala lamang ito nung si Tebes at ang kanyang mga kasabwat ay nahuli po at kumbaga parang natahimik po ang ang Negros Oriental, lalo na yung distrito ni Tebes dahil po diyan sa sa pagkakapatay kay Gobrowel Degamo. So for humanity din po sana, nakikiusap kami din sa Timor-Leste. Iwan nyo na si Tebes. Hindi naman po kayo niloloko ng Pilipinas. At kayo'y bago lamang na kasapi ng ASEAN, baka kapag hindi nyo po pinauwihan si Tebes, baka hindi kayo kilalanin na ng ASEAN. Dahil dyan pa nga lang sa simpleng pagpapauwi ng isang kriminal, oo nga't hindi siya convicted, pero kailangan niyang sumagot. Diba? Yun ang kailangan sagutin niya yung kanyang kaso. Kailangan niyang humarap sa husgado para masagot niya yung mga ibinibintang sa kanya. So, masama ba yun? Hindi masama at wala pong papatay kay Tebes. Takot lang ng mga tao kay Tebes. Ramdam na ramdam ko yan. Nung binablog ko yung nangyari kay Gobrowel Degamo, ramdam na ramdam ko kung gaano katakot ang mga taga Negros Oriental kay Tebes. Kaya po sana po, iuwi na ninyo. Huwag nyo na pong pahirapan pa ang mga biktima. Huwag nyo nang dagdagan ang mga burdens nila. Huwag nyo na silang pahirapan sa paghahanap ng hustisya. Kung talagang malinis ang konsensya ni Arnie Tebes, kung wala talaga siyang kasalanan, uuwi siya. Uuwi siya. Ganun lang po yun. Diba? Shoutout sa mga taga Negros Oriental kaila Mayor Janice Degamo, kay Mayor Fritz Diaz, kay Mayor Galic, Truita at kay Konsehal, Vice Mayor Alvin Truita, kay Kuya Dodong Radya. Ayan, shoutout po Shoutout din kay Ma'am Jela, Ninang Nipiola. Ayan, shoutout po. At sa lahat po ng mga tropa tips natin dyan sa Negros Oriental. Sa Bayawan, sa Pamplona, Shaton, Dawin, Dumaguete City, shoutout po sa inyo at salamat po sa inyong mga naging suporta sa akin sa pagbablog ko patungkol dito sa kaso ni Gobrowel Degamo. Ayan, sa lahat po ng Team Degamo, ayan, shoutout po. Diba? Na-miss kong mag-vlog ng patungkol dito sa Negros Oriental. Alam niyo, feeling ko parang taga Negros Oriental ako Parang malapit yung bahay ko dyan sa Negros Oriental. Thank you sa mga taga Negros.